Anyos ako lumaban sa kalaban ng gobyerno. 13 anyos. Ngayon, senior citizen na ako. Ang kalaban natin ngayon ay nasa loob ng gobyerno. Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Sinabi, mabuhay! Laban tayo! Mahina ang boses! Laban tayo! Mabuhay ang kapwa ko vloggers! Mabuhay ang kapwa ko vloggers! Mabuhay ang United People's Initiative Guerrilla Forces! Mabuhay tayong lahat! Laban tayo! Ibubuhis ko ang aking buhay para sa bayan at para sa aking apo. Maraming salamat sa lahat ng lumalaban sa katotohanan! Maraming salamat, Colonel John Metran, magiting nating kasama sa laban. Tayo nalulungkot dahil nung nagsiservisyo ang mga ito, mga general natin, kalaban nila is yung kalaban ng bayan. Masakit bang isipin, kahit nga elementarya, maiintindihan eh. Hindi na natin kailangang sabihin pa kung sino ang kalaban ng bayan. Yung mga tao na dapat nagpoprotekta sa atin, yung mga tao na inaasahan natin, sila pa yung nanggigipit sa taong bayan. Bigyan natin ng pagkakataon galing sa ating Philippine National Police, retired Colonel John Galang. Basta may IES. Anong IES? Image sensitization. Image. Magandang umaga, magandang araw po sa lahat ng mga kasama natin na nandito ngayon at sa mga nanonood sa kanilang mga sa social media. Magandang araw sa inyo. Mahirap daw po nagsasalita yung pinakauli kasi nasabi na nung mga nauna lahat yung gusto niya sabihin. Kaya kadalasan yung huli nagpapasalamat na lang. Kidding aside, magandang umaga po muli. Nagpapasalamat po kami in behalf po ng United People's Initiative. Nagpapasalamat po kami unang-una sa mga dumalo po dito na ating mga kasamahan ng mga retirees. Mula po sa AFP, sa PNP, meron pa pong mga nakapirma coming from the BJMP, BFP, meron din po yung mga prison guards. Kasama po sila. Nagpapasalamat po kami sa kanila. At saka doon pa po sa mga nagpapadagdag doon sa listahan, sa manifesto. Ongoing pa po yung pagkolekta natin ng kanilang mga signature dahil marami pong nagme-message pa na gusto pa talagang isama sila sa manifesto. Wala pa po sigurong kalahati yan. Baka po pag napuno, kaya natin punuin itong kwarto. So marami pong salamat muli. Pangalawa, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga nagko-cover ngayon na media, na social media, yung pong ating mga vloggers. Palakpakan niyo po yung inyong mga sarili. Tama po yung sinabi ni General Garcia, kayo na lang po yung natitirang bastion of truth. Kasamahan po natin sa mainstream media, nagpapasalamat kami na nandito kayo. Dahil kahit papano, pinakikita niyo po at ginagawa niyo po yung trabaho ninyo. Alam naman po namin na yung mga mainstream media, yung nasa field, binibigyan po kasi yan ng instruction coming from the main office. Pagdating po sa editor sa editor's table o sa editor's desk, diyan po nagkakaproblema. Kaya yung pong mga kasamahan natin sa mainstream media na nasa field, unawain po natin sila dahil kanilang pong trabaho yan. Napipilitan lang din po yung karamihan sa kanilang sumunod kung ano yung instruction. Ang media o ang Port Estate, kaya nga po sa ating institution, 4 po yan for a thriving country or a nation to practice a true democracy. Nandiyan po yung unang-una yung ating legislative, nandiyan po yung judiciary, at nandiyan po yung ating executive branch na nagpapatupad ng mga batas na ginawa ng legislative. Ano po yung pang-4? The fourth estate, yung media. Napaka-importante po ng papel ng media. Kaya nga lang po, pagpihit ng panahon, naging enterprising.
Noong mga unang panahon po, walang nilalapitan ang mga taong naaapi, ginigipit, kundi ang media. Kaya po doon sa mga kasamaan natin sa media, yung pong inyong mandato, yung pong inyong pagpapaliwanag, pagpapahayag, yung katotohanan, yung pong wala kayong sinasabi yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Naririnig po natin yan palagi. Pawang katotohanan lamang. Nasaan po yun? Hindi po pwedeng katotohanan conditional. What is in front of you? Kung ano po yung nakikita ninyo at naririnig ninyo, ibalita nyo po ng tama at naaayon. Maawa po kayo sa ating mga kababayan. Yung pong nangyayari ngayon sa ating mundo, ito pong kaguluhan sa Middle East, hindi po, yung pong sinasabi na malayo tayo, hindi tayo maapektuhan. Tandaan po natin, ang ating bansa ay oil dependent. Wala po tayong pinagkukunan ng ating supply ng langis. Ito lamang po mga ilang araw, tingnan nyo po kung gaano ang itinaas ng presyo ng krudo. Yung pong mga kababayan nating mga tsuper, yung pong mga kababayan nating nagmamaneho ng Grab, yung pong mga kababayan nating nagdi-deliver, yung mga riders, sila po yung unang-unang tinatamaan nito. Kaya po sa ating mga kababayan, buksan po natin yung mga mata natin. Buksan po natin yung ating isipan. Tignan nyo po yung palibot. Tignan nyo po yung mga kapitbahay nating bansa. Tignan nyo po kung nasan yung Pilipinas ngayon. At tignan nyo po yung mga anak ninyo. Yung mga anak natin. Pag alis nyo sa umaga, titigan nyo maigi yung mga anak ninyo. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila? Habang kayo'y nagtatrabaho sa buong araw, isipin ninyo kung anong magiging kinabukasan ng mga anak ninyo. Kung ganito ang ating kondisyon ng pamumuhay sa bansa ngayon. At pag uwi nyo po sa gabi, habang natutulog yung mga anak ninyo, itigan nyo po silang maigi. 10, 20 taon ngayon, ano po ang kinabukasan ng mga anak natin? Ang tinitindigan po namin, tinatayuan po namin dito, hindi po para sa amin. Para po ito sa kinabukasan ng ating mga anak at ng kanilang magiging anak at para sa ating bansa. Iisa lang po ang ating bansa. Iisa lang ang Pilipinas. At iisa lang ang buhay natin. Gawin po nating makabuluhan yung pananatili natin sa mundong ito. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating magiting PNP retired Colonel John Galang. Bibigyan po natin ng pagkakataon ng isa sa ating